Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon ng pagsasama-sama at purihin ng Diyos sa kanyang biyaya sa bawat araw. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang ating pong partikular na episode sa araw na ito ay bahagi po ng serye. Opo, meron po tayong series na binubuo sa ating regular na oras mula Lunes hanggang Biyernes. Pwede niyo pong masubaybayan yan gamit po ang 702 DZAS sa AM. Pwede rin po sa 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon, DYVS kung kayo po ay nasa Visayas, at DXKI FEBC dyan naman po sa South Cotabato. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyong makasama ang bawat isa. Pinag-aaralan po natin ang kahalagahan ng kabanalan. Mga kapatid, yamang ang layunin ng ating pamumuhay at paglilingkod ay bigyan ng luwalhati ang Panginoon, ang kabanalan po ay hindi pwedeng alisin. At kailangan din po nating maintindihan na hindi lang po ito dapat maging tatak ng isang mananampalataya, ito po ay pagpapakita rin ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, nung tayo ay kumilala kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nandoon po ang pagpasok at pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya yung pagbabago po nagaganap. Kung inyo pong mamarapating tingnan sa Galatians chapter 5 verse 19 to verse 21, ay nilalarawan po ang tatak ng isang pamumuhay na malayo sa Panginoon. Samantalang sa Galatians chapter 5 verse 22 and verse 23 ay pinapakita naman ang isang pamumuhay na kung saan ang banal na Espiritu po ang siyang tunay na nagahari. So tingnan po natin yung comparison. Ano po? Again, this is Galatians chapter 5 verse 19 to verse 21 and then Galatians chapter 5 verse 22 and verse 23. Ito po ang sinasaad ng mga talata. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Yamang pag tayo po ay wala pang kaugnayan kay Jesus, ang meron lamang tayo ay yung tinatawag na sinful nature. At yung sinful nature na yon ay nagmamanifest sa ating mga aksyon, reaksyon, desisyon, at basically sa ating pamumuhay. Kaya nga yan po ang tatak ng isang buhay na walang kaugnayan sa Panginoon. Pero kagaya po ng ating nabanggit at sinasabi sa banal na kasulatan, pag tayo po ay may kaugnayan kay Jesus, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa ating buhay at ito po ang resulta ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Galatians chapter 5 verse 22 and verse 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things.
So kapansin-pansin, malaking-malaki po ang kaibahan ng dalawang listahan. Ano po? Magkasalungat po yan, kung inyong mapapansin. At yung isa ay resulta ng pamumuhay sa laman, yung isa naman po ay bunga ng banal na espiritu. At hindi lang yon, pinapakita rin po sa atin sa maraming bahagi ng Biblia kung ano pa po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Alang-alang po sa mga hindi nakasubaybay sa ilang mga episodes natin this week, gusto ko pong ipakita sa inyo ito. So sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, we see the work of the Holy Spirit. Sa John chapter 15 verse 1, ito po ang sinasabi naman ng talata. Ituloy natin hanggang verse 2. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Meron pong kakaibang tungkuling ginagampanan ang ating Diyos Ama sa ating buhay. At sinabi ng Panginoon, siya po yung grapevine at ang Diyos po nating Ama ay siya po ang gardener. Alam nyo, kung familiar po kayo sa pagpapalago ng ubas, familiar kayo sa process ng pruning. Nabanggit ko po sa ilang mga pag-aaral sa nakaraan, ito po ay ginagawa ng mga experts noong panahon nila. Dahil pag nagkamali ka sa prosesong ito, ang maisasakripisyo mo ay ang isang masaganang harvest. So hindi ho pwedeng kahit sino lang gagawa nito. Para po magkaroon ng mas magandang yield ang isang puno ng ubas, kinakailangan meron kang mahusay na gardener. At yung process na kanilang ginagawa ay tinatawag na pruning. Yung pruning po ay in essence pagtatanggal ng mga tangkay, ng mga dahon, at ang purpose po nito para yung concentration ng nutrients doon sa halaman ay mapunta sa fruit bearing para magkaroon po ng pamumunga. Ngayon, mahalaga pong tandaan na pagka nagkamali ang gumagawa nito, pwede hong madisgrasya yung halaman at hindi lalo mamunga. Pero kung mahusay po, mula doon sa namumunga, magiging napakasagana po ang bunga. Ganyan ang role ng ating Diyos Ama sa ating buhay. Kaya may mga pagkakataon po, may mga bagay silang inaalis sa ating buhay, may mga bagay na inaayos. Siyempre, masasaktan tayo sa process. Pero mahalagang tandaan na ang purpose po ay hindi para sa ikasasama natin, hindi para sa ikasasakit lang natin, kundi para sa ikalalago natin. Para tayo po ay magbunga ng masagana. At yan po ang pinapakita ng passage na ito. So the Holy Spirit is at work. Makikita po natin God the Father is at work. At sa Philippians chapter 2 verse 13 ay pinapakita po ang pagkilos ng ating Diyos sa ating buhay. Ang sabi naman itong passage, Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi ho ng talata, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So mula po sa talatang ito ay ating makikita at mapapansin na ang Diyos ang siyang kumikilos upang bigyan tayo una ng pagnanais na gawin ang kanyang kalooban, pangalawa upang meron tayong kakayahan na magawa ito. So the desire and the capacity. Kaya palagi nating sinasabi tuwing mababanggit natin ang passage na ito, wala ho tayong excuse. Hindi ho tayo pwede magsabi sa Panginoon na Lord, hindi pwedeng mamunga. Bakit po? Sapagkat napakaliwanag sa talata na pag ang Diyos ang kumilos, dalawang bagay agad-agad. Ano po? Una, the desire, pagnanais. Dati wala tayo niyan. Wala tayong pagkauhaw, wala tayong pagnanais na gawin ang mga bagay na espiritual, wala tayong interes sa mga bagay na espiritual, but God is working in us, creating in us the desire to do what pleases God. And secondly, yun nga pong capacity o kakayahan. Kasi isipin mo na meron kang pagnanais na gawin ito, pero kung wala ka namang kakayahan na ito po ay gawin, hindi rin mangyayari at magaganap sa iyong buhay. So both the desire and the capacity are God-given. Kaya muli, wala po tayong excuse. Ngayon, sa ating pag-aaral, gusto po nating maunawaan, dahil ito po ang huling bahagi ng ating serye para sa linggong ito, bakit nga ba ang tao ay nag-struggle sa kabanalan at paano ba tayong lalago sa kabanalan? So tingnan po natin ang ilang mahahalagang bagay. Bakit ba tayo merong struggle?
Una, mahalaga pong tandaan na meron tayong tinatawag na stubborn hearts and darkened minds. Bakit po? Sapagkat ang tao po ay nahulog sa kasalanan, si Eva at Adan. Dahil po sa kanilang pagkakahulog sa kasalanan, tayo po ay merong sinful nature. At dahil po sa presensya ng sinful nature na yan, tayo po ay nakagagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Ephesians 4:18-19, their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Ganyan po tayo nung wala pa tayong kaugnayan kay Kristo. Di ba? Nadirimla ng ating isipan, sarado ito sa mga bagay na espiritual. Isa po sa mga naoobserbahan ko at naranasan, pag tayo po ay wala pa sa Panginoon, kapansin-pansin na parang yung salita ng Diyos walang kaapil-apil sa atin. Di ba? Parang, bakit ko aaralin yan? Obserbahan mo ang tao, nandyan po ang laya na magkaroon ng kopya ng Biblia, nandyan ang availability ng Bible, napakayaman po ng resources na available sa atin sa pamamagitan ng mga literatures, sa pamamagitan po ng online assets na pwede nating gamitin. Pero ang nakakalungkot pong reality, mga kapatid, sa kabila ng abundance ng mga bagay po na ito, ang tao walang interest. Alam nyo, naalala ko yung kwento ng isang kaibigan na nanirahan po sa China for a while. Medyo matagal ng panahon ito. Sabi niya, alam mo, Pastor, nanirahan kami dyan ng ilang taon at napansin ko isang beses habang nakatanaw daw po siya sa bintana, may mga tao na tila pumupunta sa isang bahay, partikular na oras po ay gabi, at sila po ay nagpupunta ron at parang palihim na pumapasok. At hindi po sila sabay-sabay, pa isa-isa, pa ilan-ilan, At na-curious po siya, so nagtanong-tanong siya, at napag-alaman po niya matapos po ang kanyang pagsusuri at pagsisiyasat, kasi hindi niya basta-basta nalaman tong impormasyong ito, na yung palang mga taong pumupunta roon ay mga mananampalataya na nagkakaroon po ng fellowship. Sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa, nagdadalanginan sa isa't isa. So, sumali po siya, nagpakilala siyang mananampalataya, nakasali po siya sa grupo na iyon. At sa kanyang pagdalo, pagpasok niya, binigyan po siya ng isang kopya ng papel na meron pong mga verse na handwritten. At bukod doon, binigyan po siya ng panulat at saka mga blankong papel. At ang sabi sa kanya, yung verses na nandyan sa papel na ibinigay sa iyo, kopyahin mo sa lahat ng blankong papel na ibinigay din sa iyo. So iniisip niya, ano kayang pakay, anong layunin? Ang purpose pala upang yung verse na meron siya, pag nakopya niya, magkakaroon din yung iba ng kopya. Kasi nga po, wala silang kalayaang magkaroon ng Biblia doon, kaya gumagawa sila ng paraan para magkaroon sila ng copy. So sinusulat po, nasusulat ka ng marami at ipapamahagi mo. At ganun nga po ang nangyari. So sinusulat. So yung ibang dumadalo, ganun din. Magsusulat din po sila. At sa kanilang pagsusulat, magpapalitan maya-maya ng mga kopya. At eto pa sabi niya, pagka dumating po ang otoridad, sapagkat bawal yung kanilang ginagawang pagtitipon, meron silang lookout. Pagka yung lookout po ay nagsabi na merong paparating na otoridad, ang instruction po ay kailangang lunukin mo yung papel. Kaya pala, maliliit lang. No? Hindi pwede yung maramihan at malalaki. Siguro isipin mo, mas maraming mapoproduce kung malakihan yung kinokopya, di ho ba? Halimbawa po, isang pad ng yellow paper, doon mo isusulat. Mas marami. Ang problema lang, pag nahuli kayo, paano mong kakainin lahat yon? So, kaya pala maliliit na papel. Para kung sakasakali po talagang dumating ang panganib, talagang alam mong intensyon nila na yun po ay lunukin po nila para mawala ang ebidensya. Pero doon ko po nakita yung pagkauhaw nila sa Word of God. Sila po ay merong paghahangad na magkaroon, matuto. At pag inisip-isip mo sa panahon natin ngayon, maging sa ating bansa, we have the freedom. Nandyan po ang napakaraming resources pwede mong i-download. Ako nga, bilang isang
broadcaster at ako po ay merong responsibility sa isang publishing, nabigyan po ako ng pagkakataon na mapangunahan ng isang proyekto. Yung project po ay pag-develop ng audio version ng Bible, audio, pinapakinggan. Ito po ay para sa mga tao na kung sakaling hirap silang magbasa o kaya nagmamaneho o kaya sa anumang purpose. Sa halip po na basahin mo, pakinggan mo na lang. So talagang wala nang excuse eh. Halos lahat ng lingwahe, meron na po tayong kopya ng Biblia. Libre pa na da-download yan, mga major languages and dialects. Kung sakali namang hirap ka pong magbasa, meron pang paraan, pwede mong mapakinggan. So ibig sabihin, nandun na yon. Ang problema lang, kung wala po tayong desire, sa kabila po ng abundance ng mga resources na ito, talagang hindi tayo magbibigay ng panahon dito. At ang sabi ng Bible, kaya ang tao ay hindi binibigyang halaga ito. Sabi nga, their minds are full of darkness and they wander far from the life God gives because they have closed their minds and they have hardened their hearts against Him. So nandyan po yung sinful nature. Kahit mananampalataya na, naglalaban ng kalooban natin sa paggawa ng mga bagay na ayon sa nais ng Panginoon at yung pong desire ng sinful nature. Ang sabi po ng Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite of the sinful nature or what the sinful nature desires. And these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So makikita mo naglalaban. At sabi nga ng ating natutunan itong nakalipas na linggo, kaya po naglalaban ang kalooban natin dahil meron tayong spiritual nature, but at the same time we also possess a sinful nature. So paano ho tayo magtatagumpay ngayon sa bagay na ito? So ito po ang ating matututunan mula po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, ang talata po ay 13 hanggang 19. So number 1, you have to first receive God's gift of salvation. Siyempre, hindi ka pwedeng lumago sa kabanalan kung wala kang ugnayan sa Panginoon. Alam mo, ito nga ang very ironic. No? Maraming tao iniisip nila, magpapakabanal muna ako para tanggapin ako ng Diyos. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia, makasalanan tayo, wala tayong pagnanais sa mga bagay na espiritual. Kaya nga ang starting point ng holiness, hindi po yung desire mo na maging banal apart from Christ. Ang starting point is your relationship with Jesus. Ang sabi ng verse 13, so think clearly and exercise self-control. Look forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. So, the starting point is a relationship with Jesus. Siya po ang ating Lord and Savior. Pangalawa, you have to live to glorify the Lord. Ito po ang intention ng buhay. Ito ang pakay, layunin ng buhay. Paminsan kasi ang nagiging problema po, hindi natin na-define kung tungkol saan at para saan ang buhay na ito. Kailangan po maging maliwanag sa atin na tayo po ay naririto, nabubuhay, para ang Diyos po ay ating luwalhatiin. At ito ang hamon ng Biblia. Ang sabi sa verse 14, so you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You did not know any better then. Ang liwa-liwanag yan po. Dati-rati ho, tayo po ay namumuhay, sabi nga ng talata, to satisfy our own desires. Yung mga gusto lang natin, yung mga nais lang natin, yun po ang ating hinahangad. Pero ngayon po, na kay Kristo na tayo, we know better and we have the presence of Christ in our lives. At dahil po dyan, tayo po ay kayang mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Number 3, obey God's commands. Okay, ano pong sabi ng verse 15 and 16? But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say you must be holy because I am holy. Sabi po natin sa isang pag-aaral, kaya tayo naging banal dahil po sa sacrifice ni Jesus Christ. Yes, ang tawag po natin dyan ay justification. Tayo po ay
May katiyakan ng kaligtasan dahil po sa kabanalan ni Jesus na naibigay sa atin nung nilinis niya tayo sa ating kasalanan nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nung tinanggap natin siya sa ating buhay. Ngayon na nasa atin na si Kristo, nasa atin ang banal na Espiritu at kumikilos din ang Diyos Ama, meron po tayong kapasidad na lumago pa sa kabanalang ito. So nag-start yan the moment you receive Jesus Christ, magpapatuloy. At ngayon po, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, ang sabi ng talata, you must be holy because I am holy. Now we have the capacity. Ngayon po, kaya na natin. Kaya sinasabi ng Panginoon, gawin natin. Tandaan niyo po, hindi mag-uutos ang Panginoon ng isang bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya po natin, dahil ang tinutukoy dito ay yung mga mananampalataya. Kaya kaya po nating mamuhay ng may kabanalan. Number 4, be warned of God's judgment. Isa po ito sa mga hamon sa atin na mamuhay ng matuwid. Sapagkat sabi ko nga, habang nasa mundo tayo, nasa atin ang spiritual nature, ang sinful nature, at alalahanin po natin na pag tayo ay sumunod sa kasalanan, syempre may consequence yan. Ang sabi ho ng verse 17, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time as foreigners in the land. So sinasabi sa atin dito, isipin natin, time will come na tayo po ay haharap sa Diyos. May consequence ang kasalanan, pero kung ikaw ay na kay Kristo, tiyak na ligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 3, kung ikaw ay nasa Panginoon, sigurado pong ligtas. Yun nga lang, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, para kang nasunugan. Ang ibig sabihin nun, wala pong natira doon sa ating pagpapagal. Lahat po ng ito, baliwala. Ligtas tayo, pero wala tayong reward na ibibigay sa ating Panginoon later on. Kasi yung reward na matatanggap natin, ito po yung ating alay sa karangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, paalala sa atin to, He will judge or reward you according to what you do. And then number 5, understand that earthly life is temporary. Sabi nga nung pangalawang bahagi ng verse 17, you must live in reverent fear of Him during your time as foreigners in the land. Foreigner po tayo sa mundo. Hindi itong tunay na tahanan natin. Kaya pagka ang isang tao, isang mananampalataya ay namatay, sabi nga natin siya po ay babalik na sa kanyang tunay na tahanan. At yan po ay sa presensya ng Panginoon. Ngayon, kaya po tayo nag-struggle kasi paminsan, akala natin ito na yung buhay. So, we want to enjoy this life as much as we can. Kaya lang, yung context ng enjoyment na yon ay sang-ayon sa hilig ng laman at sa ino-offer ng mundong ito. So, in the process, we sin against God. So, ang reminder sa atin, temporary po ang buhay dito. Pansamantala. At dahil pansamantala ang buhay dito, hindi po tayo dapat dito mag-ugat at magtagal. Isipin natin, the time will come, haharap tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians chapter 3, di ba? Tanawin po natin ang darating na panahon na kung saan tayo po ay darating sa kalangitan. Kaya tinitingala po natin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa. Number 6, remember what God has done for you. Verse 18. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom He paid was not mere gold or silver. Now take note, in other passages, ang sinasabi, God paid a ransom to pay for our sins. Okay, binayaran tayo sa ating kasalanan. Pero dito po, to save us, not from hell, but from the empty life we inherited. So, isang panibagong bagay po ito na yung pong ating pamumuhay dati na walang kabuluhan, hindi po namatay si Jesus para iligtas tayo, para italaga natin ang sarili natin, para bumalik na naman sa mga bagay na walang kabuluhan. Niligtas na tayo ng Panginoon dyan, pinatawad tayo ng Panginoon, and therefore, wala na po tayo dapat pagtatalaga sa mga bagay na ito. And finally, number 7, understand your value from God's perspective. Gaano ka ba kahalaga sang-ayon sa pagtingin ng Panginoon? Sabi ng verse 19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Yan po ang pinambayad ng Panginoon sa atin. Ganoon tayo kahalaga. Kaya kahit gaano po tila nandun ang mababang pagtingin o ang kaisipan na hindi tayo mahalaga, mga kapatid, tanggalin nyo yan. The old has gone, the new has come.
You must learn to see yourself the way God sees you. And according to the Bible, you were bought by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Nawa po ang mga katotohanan ito ay tumulong sa atin sa paglago at pagtatagumpay sa kabanhalan, sapagkat ang nais at hangarin po natin ay hindi lang ang maglingkod sa Diyos, kundi ang Diyos po ay maluwalhati sa pamamagitan ng ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang programang Kamalayan, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.